Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Agatha. Mga kapatid, sa buhay natin, hindi naman natin maiiwasan na may mga taong hindi tayo tatanggapin, na sa kabila ng lahat ng ating gagawing maganda o mabuti, may mga tao pa rin talaga na ayaw sa atin, hindi tayo tatanggapin, o tila parang kumukulo ang dugo nila sa atin. Totoo ngayong kasabihan, we can never please everybody. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig po natin ang Panginoon ay nagbalik bayan sa kanyang bayan sa Nazaret. At ang bayang Nazaret ay hindi naman kilala. Masasabi natin na ito'y lamang tila na ilagay sa mapa sapagkat ang Diyos ay naging sikat. At sa kanyang bayan, ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang mga kababayan ay namangha sa mga narinig nila tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa kanyang mga turo at kamangha-mangha o kagilagilas na ginagawa niya. Pero yung kamanghaan na ito ay hindi nagtagal. Kalaunan ito ay naging contempt, sapagkat hindi sila makapaniwala na yung Jesus na kilala nila, na kanilang nasubaybayan yung paglaki, yung kanilang kababayan, yung kanilang kapitbahay, ay magiging ganito kasikat, o kaya naman yung kilala nilang Jesus ay makakagawa ng ganitong mga kagilagilas at kamanghamanghang gawain, sapagkat alam naman nila napaka-ordinaryo naman ng kanilang pamilya. Kaya po ito yung kaso ng sinasabi nating familiarity breeding contempt. And so Jesus was rejected, and according to our gospel reading today, he was not able to perform so many things in his own town because of the lack of their faith. Mga kapatid, Jesus was rejected. Tinanggihan si Jesus sapagkat ang nakikita lang naman nila ay yung pagkatao ng Diyos at hindi nila nakita ang tunay na identity ni Jesus bilang Diyos, bilang Messiah, sapagkat ang tinitignan lang naman nila ay yung ordinaryo o yung alam nila kay Jesus. Mga kapatid, let us learn from Jesus. When we are rejected, it is good that we acknowledge that it is painful. Masakit, mahirap ang tanggihan. Pero sa kabila nito, hindi po magtitigil ang pagmimisyon ng dahil lamang hindi tayo tinanggap, ng dahil lamang hindi tayo kinilala, ng dahil lamang hindi tayo pinuri. Ang misyon ay magpapatuloy kahit na may mga taong hindi tayo tatanggapin. Hindi titigil ang pagmimisyon ng dahil lamang may mga taong may ayaw sa atin, ng dahil lamang hindi tayo pinalakpakan, pinusuan. Ang tunay na nagmimisyon, ang tunay na tagasunod ng Panginoon ay nasasaktan din, pero sa kabila ng sakit na tinanggap ay hindi mapanghihinaan ng loob, hindi mawawalan ng pag-asa, hindi titigil na ipagpatuloy ang misyon. Our mission doesn't stop just because some people would reject us, some people would not like us. But the mission continues. Now the mission goes on because we do our mission and we participate in the mission that Christ has left us, has entrusted to us, because we are following the Lord, who like us was also rejected, no less in His own town in Nazareth. Kaya po sana po mga kapatid, maging gaya tayo ni Jesus na gumawa pa rin ng mabuti, ipagpatuloy ang misyon kahit na tayo ay may makaranas ng hindi pagtanggap o ng tinatawag nating rejection. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.